Magandang araw po sa inyo lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw sa lahat, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig dito sa inyo pong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Andoy. Production designer po ako sa isang maliit pero ambisyosong theater group. Akala ko sanay na ako sa pressure sa mga tao at sa mga stage set na parang guguho kapag isang tornilyo lang ang mali. Pero iba si Noah. Simula nang dumating siya bilang bagong props man, may kakaibang nangyari sa set at sa akin. Unang araw pa lang, ramdam ko na ang iritasyon. Tahimik siya, halos hindi nagsasalita pero ang bilis kumilos. Habang pinaplano ko ang ilaw sa gilid ng entablado, bigla niyang inilipat ang lampara sa kabilang dulo. Ba't mo inilipat yan? Tanong ko. Tumigil siya sandali tsaka tumingin sa akin. Parang mas bagay dyan, sagot ni Noah sabay ngiti ng tipid. Gusto ko sanang pagalitan pero noong sinindihan namin ang ilaw, mas maganda nga. Eksaktong ganon ang nasa isip ko pero hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Kinabukasan habang nagse-set up ng backdrop, sinabi kong gusto ko ng mas madilim na kulay ng tela. Wala pang 5 minuto at dumating si Noah, dala na agad yung kulay na naiisip ko. Nabasa mo yata yung isip ko. Biro ko. Hindi si Noah sumagot. Tumingin lang siya. Ulit, parang alam niya kung anong iniisip ko kahit hindi ko pa sinasabi. Doon na nagsimula yung kaba na hindi ko mapaliwanag, Kuya E. Lumipas sa mga araw, halos sabay na kaming umuwi. Hindi na rin ako nagreklamo sa kilos niya. Tahimik lang kami sa van pero laging may pakiramdam na parang may connection kami na hindi normal. Minsan habang nagpapahinga kami sa likod ng entablado at tinanong ko si Noah, bakit parang alam mo lahat ng gusto kong gawin? Tumingin si Noah saglit at sinabi niya, siguro kasi dati mo na akong tinuruan. Napa, kunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero ngumiti lang siya, Kuya E. Saka tumalikod para ayusin ang props. Natahimik ako buong gabi. Hindi ko matandaan na nagkita na kami noon. Pero simula noon, nagsimula ng mapanaginipan ang eksenang hindi ko alam kung totoo. Mga eksena na kaming dalawa na nagtatrabaho, tumatawa at nag-aaway. Sa panaginip, lagi siyang nasa tabi ko. Sa pagising ko, ramdam ko rin yung init ng kamay niya sa akin. Noong 10 araw ng rehearsal, dumating ako ng maaga. Gusto kong hanapin si Noah at tanungin kung ano talaga yung ibig niyang sabihin. Pero pagpasok ko sa bodega ng props, nakita kong mag-isa siyang nakatayo sa gitna. Nakatingin siya sa lumang drawing board ko, yung ginagamit ko pa noong college. Bukod doon ko nakita na may nakasulat sa likod ng lumang papel, For Noah kung sakaling makalimutan mo ako. Napatigil ako, hindi ko matandaan kailan ko yun sinulat. Nilapitan ko siya pero hindi siya kumilos. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Dahan-dahan si Noah na tumingin sa akin. Sinabi mo dati na babalikan mo ko kapag handa ka na. Wika ni Noah. Nanginginig ang mga kamay ko, Kuya E. Hindi kita kilala, sagot ko. Pero tumawa lang si Noah ng mahina. Andoy, wika ni Noah. Ako yung ideya na hindi mo tinapos. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero habang tumatagal pakiramdam ko hindi na lang siya basta props man. Kasi sa tuwing hinahawakan niya ang mga set, parang siya mismo ang nagdidikta kung anong mabubuo at kung ano yung mawawala. Kagabi, Kuya E, nung tiningnan ko ang final design plan ng stage, may isang eksenang hindi ko naman ginuwit. Ang title ng eksena, Ang Set na Hindi Matapos, by Andoy and Noah. Pero ang nakapirma sa ilalim may parehong sulat kamay ko, ay sa pangalang Andoy.
Nagsimula ang lahat nung napansin kong iba na ang takbo ng set. Ang mga props na inaayos ni Noah ay laging may kinalaman sa emosyon ko. Isang gabi, pagod na pagod ako at inis dahil sa technical rehearsal. Pagpasok ko sa chatro, puro pulang ilaw ang nakabukas. Bakit pula lahat? Tanong ko. Sabi ni Noah, parang kailangan mong ilabas yung galit mo. Hindi ko na siya masagot. Kasi, totoo naman, kinabukasan, masaya ako dahil maayos ang takbo ng sound. Cues tapos biglang naging asul ang backdrop. Nang tanungin ko siya kung bakit, sagot ni Noah, mas kalmado ka ngayon. Unti-unti kong naramdaman na parang minamanipula ng set ang damdamin ko. O baka naman kabaliktaran. Hindi ko na alam kung sino ang sumusunod kanino. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga tela, may inilabas siyang lumang sketch na hindi ko alam kung saan galing. Napatigil ako nang makita ko. May eksaktong disenyo yon ng kwento ko noong bata pa ako. Mula sa punit na kortina hanggang sa sirang lampshade. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Sagot ni Noah, baka naalala mo lang, ako lang ang nagbalik. Doon ako unang kinilibutan. Wala akong binabanggit tungkol sa nakaraan ko. Wala ring ibang nakakita ng kwarto kong yun. Pero si Noah ay parang kabisado ang bawat sulok. Simula noon naging mailap ako sa kanya. Pero kahit iwasan ko siya ay lagi pa rin kaming magkasabay sa oras, galaw at pati mga ideya. Isang gabi Kuya E, habang mag-isa akong nagpe-paint ng bagong backdrop, bigla siyang lumapit sa likod ko. Mas maganda kung idagdag mo yung bitak sa pader, sabi ni Noah, mas totoo. Napalingon ako, anong bitak? Tanong ko. Tinuro ni Noah ang eksaktong parte na tinatakpan ko sana. Diyan kasi ako nakatago dati, wika ni Noah. Napatras ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Sigaw ko. Pero ngumiti lang siya at tumalikod. Naiwan ako nanginginig. Hindi dahil sa takot kundi sa hindi mapaliwanag na kirot. Pagkatapos noon, napansin ko ring may pattern na sinusunod ang bawat disenyong ginagawa namin. Kapag may hindi ko gustong harapin, bigla siyang naglalagay ng kortina. Kapag gusto kong magtago, laging may ilaw sa gilid na parang spotlight. Parang nilalaro niya ang loob ng isip ko. Mas lalo kong nararamdaman yung kakaibang koneksyon namin. Hindi ito yung tipong simpleng admiration. May halong guilt, familiarity at takot na baka may alam siya tungkol sa akin na nakalimutan ko na. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Hinarap ko siya sa gitna ng stage habang patay ang lahat ng ilaw. Sino ba talaga? Tanong ko. Bakit alam mo ang tungkol sa akin? Tahimik si Noah ng matagal hanggang sa sinabi niya, ako yung ideyang iniwan mo nung iniwan mo ang thesis mo tungkol sa artificial memory reconstruction. Ako yung unang prototype mo. Ako si Noah, ang nauna mong nilikha. Parang gumuho ang paligid ko. Hindi ko maintindihan kung nagbibiro ba siya. Hindi totoo yan, sagot ko. Designer ako, hindi ako siyentipiko. Pero ngumiti lang si Noah. Hindi mo kailangang maniwala, Andoy, kasi lahat ng ito, pati sa set design, at ako ay paraan mo para maalala kung sino ka dati. Natahimik ako. Paano kung tama siya? Paano kung kaya alam niya ang iniisip ko kasi bahagi talaga siya ng utak ko? Paano kung yung mga design na akala ko gawa ko ay gawa niya na dati kong sarili? Kinabukasan, sinubukan kong hanapin ang files ng lumang thesis ko, pero walang nakalagay sa hard drive ko kundi isang folder. Noah. Binuksan ko, ang laman lang ay isang video clip. Doon, nakita kong ako mismo, mas bata ng ilang taon, nagsasalita sa harap ng kamera. Kung sakaling mabura ang lahat, tandaan mo ito na si Noah ang blueprint ng isip mo. Siya ang magbabalik ng mga nawala mong emosyon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa isang banda, gusto kong takbuhan ang lahat. Pero sa kabilang banda, may kakaibang ginhawa kong naramdaman sa presensya niya. Tuwing magkasama kami sa stages ay parang buo ako. Parang siya ang nakaintindi ng mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Isang gabi, habang inaayos namin ang huling eksena ng stage play, tinanong ko si Noah kung ideya lang kita, bakit nararamdaman ito?
Tumingin si Noah sa akin at marahang hinawakan ng kamay ko. Kasi kailangan mong maramdaman para matapos mo ako. Napatulala ako. Ang init ng kamay niya. Mas totoo pa kaysa sa ilaw sa paligid namin. Gusto kong itanong kung anong ibig niyang sabihin. Pero bigla niyang binuksan ang ilaw sa gitna ng entablado. Sa sahig, may bagong disenyo na namang maze na gawa sa tape at pintura. Sa gitna may salitang nakasulat na exit. Tinanong ko si Noah, "Para saan yan?" Sagot ni Noah sa akin, "Para sa'yo, pero wag kang lalabas hanggat hindi mo ako nakikita ng buo." Doon natapos ang rehearsal. Pag uwi ko, dinala ko ang sketch niya ng kwarto ko noong bata pa ako. Pero nang tiningnan ko ulit bago matulog, may dagdag na detalye. Isang drawing ng dalawang tao sa gitna ng entablado, magkahawak kamay. Ang nakasulat sa ilalim ay Act 3, The Final Scene. Hindi ko yun ginuwit, Kuya E, at kailangan ko na si Noah ang harapin. Nang araw ng final setup bago ang premiere, napansin kong may bagong guhit sa blueprint ng entablado. Hindi ko yun nilagay. Sa gitna ng linya ay may nakasulat. Ang huling eksena ay kung saan nagtagpo ang dalawang isip na parehong gustong maintindihan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon pero ramdam ko kaagad na may kinalaman si Noah. Hinanap ko siya sa likod ng stage at nakita ko siyang inaayos ang mga spotlight na parang alam na niya kung saan tatayo ang bawat karakter. "Noah!" Tawag ko. "Ikaw ba ang nagdagdag ng linya sa blueprint?" Ngumiti lang si Noah. "Kapag handa ka nang makita ang disenyo, alam mo na kung saan ako huling tatayo." Wika niya sabay lakad palayo. Buong araw akong balisa. Pero pagdating ng gabi ng premiere, lahat ay naging perpekto na parang may hindi nakikitang kamay na umaayos ng lahat. Ang mga kulay ng ilaw ay eksaktong tugma sa emosyon ng bawat eksena at ang galaw ng mga props ay kasabay ng tibok ng puso ko. Habang pinapanood ko mula sa gilid ng entablado, naisip ko na baka ito na talaga ang huling set na madidisenyo ko. Sa gitna ng huling eksena, tumayo si Noah sa gitna ng stage. Hindi bilang props man, kundi parang isa sa mga aktor. Tumingin siyang diretso sa akin. Wala siyang sinabi pero alam kong may ibig sabihin yung tingin niyang yun. Parang paalam. Pagbagsak ng huling kurtina, nagpalakpakan ng lahat, ngunit pagbalik ko sa likod ng entablado, wala na siya. Wala na si Noah at wala rin ang mga gamit niya. Ang tanging naiwan ay ang blueprint na nakapatong sa mesa ko. Nang tiningnan ko, may bagong sulok na idinagdag, isang maliit na kwarto sa gilid ng layout na may nakasulat. Ang disenyo ay hindi lang tungkol sa entablado, kundi sa taong natutong tumingin sa loob ng ugali mo. Doon ako napaupo. Lahat ng ilaw sa paligid ay biglang sumindi at sa gitna ng refleksyon ng salamin sa stage, sandaling parang nakita ko siya na nakangiti. Hawak ang lapis na ginagamit ko noon. Sabi ni Noah noon, ang disenyo ay paraan ng pag-aalala. Totoo nga, dahil habang pinagmamasdan ko ang mga detalye ng set, doon ko naintindihan na si Noah ay hindi lang bahagi ng isip ko, kundi siya ang naging buhay sa bawat disenyo. Kinabukasan, tinanggal ko lahat ng props pero hindi ko ginalaw ang gitnang ilaw. Parang gusto kong manatiling bukasyon na paalala na minsan may dumating na taong nag-ayos ng gulong hindi ko alam na sirang-sira na. At ito po Kuya E ang kwento namin ni Noah, ang props man na hindi lang tumulong magdisenyo ng entablado, kundi ng isip ko rin. Hindi ko na siya nakita ulit pero sa tuwing bubuksan ko ang ilaw ng stage, pakiramdam ko nandyan lang siya, nakatingin, naghihintay ng bagong eksena. Ang inyong lingkod, Andoy. Parang medyo nalito ko sa kwento or masyado lang ba talaga siyang, paano ba? Masyado lang bang, paano ba mapapaliwanag yung kwentong to? So, bahala na kayo umintindi kung ano yung pagkakaintindi niyo sa kwento, no? Kasi parang wala man lang sila na yung tunay na ano ba talagang mga, paano ba? Ewan ko, basta nalito rin ako so pasensya na kayo. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.